Nagkaroon tayo ng solusyon para maiwasan yung deep frying. Totoo ba na bawas yung cholesterol ng kinakain natin? May lumabas kasing balita na nagkakos ng cancer. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin, hindi pagkain, hindi lifestyle, pero isang medyo bago-bago na technology pagdating sa pagluluto. Bago-bago, medyo relative yun kasi hindi naman sobrang high-tech nito. Pero ito yung tinatawag na mga air fryer. Alam naman natin, in the last 10-15 years lang medyo nauso to dito sa Pilipinas eh. Hindi siya part ng traditional way ng pagluluto natin. And usually, ang claim ng mga nag-air fryer or nagbebenta is bawas yung mantika na napupunta sa kinakain mo and therefore, mas healthy daw siya. Pero, totoo ba yun? And number two, meron din bang sariling risk pagdating dito sa air fryer na to? So, para maintindihan natin ng lubos ang nangyayari sa pagkain natin and yung implications sa nutrition, ay nandito ang ating board certified at licensed na nutritionist at dietitian, si Mr. Mark Vicente. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Sir Mark, ano ba itong mga air fryer na to? Paano nila niluluto ang pagkain natin? And totoo ba na better sila sa health natin? So tama ka nga sir, no? Ang air fryer, nauso yan late 2010 decade, no? Biglang nagsulputan, dumami yung market. Kasi nga, totoo naman na nagkaroon tayo ng solusyon para maiwasan yung deep frying. Kasi deep frying, food manufacturers, sobra-sobra yung paggamit ng mantika. Yes. And sobrang harmful niya sa health. Kasi nga, maraming fats, maraming cholesterol. So, gumawa sila ng paraan paano maiwasan yung ganong method. So, ito na yung air frying, which is basically, ang ginagawa niya lang, kung napansin niyo sa air fryer, ang heat niya galing sa air, sa hangin na umiikot lang. Yes. Tipid siya sa kuryente, tipid sa gas. So, umiikot lang siya ng walang oil. 'Di ba? Yun naman yung magic dun eh. Yung first time ko gumamit dun, wow, yung fried chicken ko. Walang oil pero crispy. Tama. 'Di ba? Tas as health enthusiast, nakabawas pa ako ng cholesterol. Yes. Yun yung ano niya, primary na ginagawa niya ngayon. Then, ang sabi-sabi kasi, may lumabas kasing balita na nagkakos ng cancer. So, nabahala yung karamihan na gagamitin ba natin to or balik tayo sa traditional? So, yun, bilang nutritionist, sir, yun ang magiging tanong namin sa inyo yan. Totoo ba na bawas yung cholesterol ng kinakain natin? Doon muna siguro tayo. Yes, totoo. Kasi wala talagang nilagyan na oil eh. 'Di ba? And iwas siguro tayo yung mantikang recycled. Yun yung ano eh, di ba? Tama, Masama. tama. Yung Oo. reuse oil. Although, makakatipid ka nga sa oil din, yun nga lang kailangan mo bumili ng air fryer, which is medyo pricey din, pero bumaba naman na yung price. Okay, so in the long term, it might even pay for itself, 'di ba? Kung ilang taon mong ginamit, ilang bote ng mantika ang natipid mo, naging air fryer na lang siya para sa'yo. So bawas yung Yes, cholesterol bawas. natin. Itong ano, cancer na 'to, may katotohanan ba 'to or ano lang 'to, mga fake news lang sa social media 'to?
Yun nga, hindi natin malaman kung, ano yung gusto ng ikot ng balita. Possible kasi puwedeng siraan yung air fryer industry, 'di ba, Oo. puwedeng ganyan. Pero kasi may lumabas sa balita na animal study Hmm. na ang acrylamide, which is chemical reaction na nangyayari sa air fryer, nagko-cause daw ng carcinogenic. Pero sa Hmm. animals pa lang yun, Hindi pa sa tao. hindi sa tao, 'di ba? Kaya yun nagulantang lahat na Mm. nagko-cause daw ng cancer yung air fryer. Pero Oh. kasi ang acrylamide, nangyayari yan kapag sobrang init naman nung niluto mo. 'Di Mm. ba yung nagba-brown na? Yun Mm. naman yung mga cancer ano, sources, Mm. yung talagang tosta na. Mm. Tapos yung coating pa ng, air fryer mo manipis, siyempre yung steel dun nalalanghap nun, Mm. na-a-absorb, 'di ba? So, yun yung nagko-cause ng possible cancerous 'pag yun yung gamit mo, Mm. 'di ba? So, yun naman pinaka-advice ko na mahabang-habang usapin na hindi puwedeng sabihin na nagkaka-cancer yung air fryer itself. Tama. Hindi talaga kasi alam niyo naman yung cancer mainly genetic, Oo. 'di ba? Then cancerous 'yan possible kung una, ulitin ko, nagprito ka ng at least 100 degrees Celsius, Yun, tinusta mo talaga. tinusta mo talaga ta's yung, quality pa ng air fryer mo medyo manipis lang, Mm. so na madaling ma-penetrate yung bakal sa loob. Mm. Tapos gumamit ka pa ng mantika, nag-air fryer ka pa. So, yun yung mga possible na cancerous i-overtime. Tama. So, hindi naman na 'pag gumamit ako air fryer, cancer na agad, Oo. Hindi, kasi nga alternative siya para maiwasan natin yung deep fry. So guys, kung marami kayong natututunan kay Sir Mark at sa nutrition tips niya, at kung gusto nyo ng professional advice pagdating sa nutrition, pwede nyong kontakin directly si Sir Mark. Nag-offer siya ng online consultations. Sir Mark, paano po kayo nila marireach? Puwede niyo po akong tawagan or i-text 099555-12928 or sa aking email na vicentemark.18@gmail.com para matulungan ko po kayo through online consultation. So, naka-flash na naman po yan sa screens ninyo and ilalagay po namin sa descriptions para nang sa ganon, kung may nangangailangan ng nutrition tips, marami usually yung mga lumalapit kay Sir Mark kung may sakit sa puso, nanggaling sa stroke, nagkaroon ng Parkinson's or Alzheimer's, yung mga ganyan. Minsan, mga bata na may developmental disorders, yan, natutulungan din ni Sir Mark. So, kung gusto nyong maging mas healthy, isa sa mga unang steps na pwede nyong gawin, i-improve yung pagkain ninyo. And dun nakakatulong ang mga professional gaya ni Sir Mark. Yun ang mahirap sa balita ngayon sa social media, mga sir at ma'am minsan kahit 1% lang yung katotohanan dun sa isang istorya, yun yung gagawin nilang headline. Yun tuloy, masya-shock ka. Kaso, ang hirap kasi sa culture natin ngayon, clickbait lahat, 'di ba, Sir Mark? Ang ibig sabihin ng clickbait na 'yan, yung talagang mapapa-click ka, mapapa-watch ka. Pero ang totoo naman pala, hindi naman gano'n kagrabe. So, wala kailangan lang siguro tayong maging mapanuri. Pero kung tama ang intindi ko, Sir Mark, walang matibay na ebidensya Wala. na nagko-cause ng cancer ang pagluluto ng mga bagay-bagay sa air fryer. Sabi mo nga meron isang byproduct ang chemical reaction 'pag nag-air fry na maaring linked sa cancer, pero sa mga hayop, hindi pa sa mga tao napapatunayan. Pero alam niyo ang opinyon ko diyan, hindi naman ako doktor, layman lang ako. Lahat naman kasi sasabihin nakaka-cancer, 'di ba, Sir Mark? Araw nakaka-cancer, usok nakaka-cancer, lahat nakaka-cancer. Tingin ko mas sensible yung sinabi ni Sir Mark na 'pag grabe kang magprito, yung tustang-tusta na naging brown na, sinabi na yan ni Sir Mark sa mga iba nating episode, yung mga brown na bagay sa plato mo, yun yung mas malapit sa carcinogenic, 'di ba, sir? Yung mga tusta. Baka naman hindi yung air frying process yung nakaka-cancer, yung way ng pagpa-fry mo. Kasi kung brinown mo talaga yan, kahit air fried yan, kahit traditional fried or kahit ihaw yan, carcinogenic pa rin ang labas niyan, 'di ba, sir? Tama. Anyway, eto, Sir Mark, tatanungin ko. Sabi mo naman kanina, mas healthy kesa sa deep frying or regular frying yung air frying. Pero healthy ba talaga ang air frying or mas healthy pa rin ba yung steamed lang or grilled lang? Ang air frying kasi puwede siyang tulong kasi tayong mga Pinoy mahilig kumain, 'di ba? Mm. So, meron kang kalan, meron kang oven. So, ang air frying healthy naman siya as substitute lang, Mm. lalo na kapag may ginagawa ka, gusto mo hindi binabantayan yung niluluto. Mm.
Pero nagiging harmful 'to kapag lagi kang kumakain ng french fries, patatas, Mm, 'di ba? Mga processed foods, hotdog, ininit mo, yes. dun na nagiging unhealthy. So, Okay. it goes down pa rin kung ano yung quality ng food mo, 'di Exactly. ba? Kasi kung nag-e-air fry ka pero ang pagkain mo is ganun pa rin, hotdog, beef, french fries, which is ang fries kasi yun yung mataas talaga sa mga melting point or puwedeng maging carcinogenic kapag lagi, yung Mm, mga french fries, 'yan siya. Pero mas healthy pa rin talaga yung traditional traditional with na steaming, yung mga boiling. kumbaga Kasi yung hindi mamantika hindi talaga, naman 'no, sir? mantika, eh. Kasi alam niyo naman ang sinasabi ko na ang magandang pagkain hindi laging prito. Tama. Kasi 'pag prito, una nawawala yung protein content Mm, kasi sinusunog mo, eh. oo. So, nawawala yung sustansiya, eh, sensitive pa naman yung mga nutrients, 'di ba? So, maganda pa rin yung ulam na tradisyonal, pero hindi, puwede mo pa rin naman gamitin yung air fryer sometimes. So, sa makatwid, ang frying kahit air fried 'yan, prito pa rin 'yan. And ang mga nutritionist, mga doktor gaya ni na Sir Mark, never nilang nire-recommend na 'yun yung unang method mo ng pagluluto. Mas ano, gusto nila yung minsan raw lang, minsan blinange lang, yung kumbaga pinaso lang sa mainit na tubig. May mga gano'ng luto ng lalo sa gulay, 'di ba, Sir Mark? Oo, Tapos kung hindi naman, steamed tsaka grilled, yun pa rin yung mga nakakababa ng cholesterol, triglycerides sa katawan natin. Frying, sabi nga ni Sir Mark, pwede lalo na kung nagke-crave ka ng ibang putahe na talagang magagawa mo lang sa frying. oo, Pero better siya kaysa sa deep frying, 'di ba, sir? tama po. Okay. Anyway, yun. Quick topic lang po tayo ngayong episode na 'to. Air frying generally better than frying and wala pa namang matibay na ebidensya na carcinogenic siya. So, pwede-pwede pa rin basta paminsan-minsan lang, 'di ba, sir? Opo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, board-certified and licensed nutritionist and dietitian, Mr. Mark Vicente. Kami magpapaalam muna, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!